Yeah, For today's episode, house bong. lilibutin natin ngayon ang Sagupaan Game Farm. Let's go. Nandito kami ngayon sa Sagupaan Game Farm. Kay Sir Patrick Antonio. May bagong koneksyon, di lang content, kwento, respeto at relasyon. Simpleng usapan, biglang lumalalim. Kada panayam may tropang nabubuo sa amin. Di namin minamadali, natural lang ang vibe. Pag nakausap ka, solid agad, walang hype. Sa bawat kuya, bawat sir, bawat idol, may totoong samahan na unti-unting umausbong. Di namin minamadali, natural lang ang vibe. Pag nakausap ka, solid agad, walang hype. Sa bawat kuya, bawat sir, bawat idol, may totoong samahan na unti-unting Talaga ng area ng Sagupaan na Game Farm. Kung mapapansin niyo sa likod ko, ayan sa side lang to. Itong nasa kaliwa ko, halapan nito. Itong sa harap ko, napakalaki. Andito pa sa kabila. So, halos, ang sinabi nila doon, 40 hectares daw. Wow! Yung lugar na to, napakalaki. So, dito pa lang sa portion na to, na aming pinuntahan, pagod na kami, sobrang nanginit. Yeah. Yan mga boss, nandito tayo ngayon sa conditioning area ng Sagupaan Game Farm. Sir Patrick Antonio. Although dalawa daw yung conditioning area nila. Yung isa nandun. Yun o. Ayun kung mapapansin nyo, dalawa. So nandito tayo sa isa na conditioning area at kasama natin ang anak ni Sir Patrick Antonio. Kaya let's go. Samahan nyo kami. Sa malagumpisa lang, first start right. Kung breeding talaga ang gusto mong pasukin, dahil sa akin, invest in materials. Iwasan po natin yung mga givens na linya, given by Pedro, given by Juan, di ba yung mga hingi o sa ilong. Ayan yung area na to ay under conditioning ang mga manok dito. Kaya off limits tayo. So ibig sabihin napakadami. Ayan o. Lahat ng TP may laman. So ibig sabihin lahat ng mga nandyan naka-condition. Ayan ano. At nakalaan na daw ito sa susunod nilang activity sa school. Kaya off limit tayo ngayon dito. Ano? Ayan. Ayan, ikutan lang natin tong conditioning area nila. Although walang laman to ngayon, pero yung isang conditioning area doon, mayroon ng mga nakasalang. Kaya off limit tayo doon. Ito lang ang pinakita natin. So, kumusta ka? Kaya pa ba? Pagod ka na? Lalaban ba? Ubus na ba? May Oliver, pwede ba malaman kung anong mga linyada ng mga pula na to? Hindi, sabi Sagupaan Red. Sagupaan red, Sagupaan white. Yung mga base natin, Kelso yung Cardinal Club. Cardinal Club Kelso sa baseline namin sa Capros kung roundheads. Danbury. Mga Danbys. Mga hatches na gamit namin, Milsims. Milsims, ang hotness. Ang dalawang pa. may pag-asa pa? O wala na? Laging meron, pahinga lang muna.
Yan mga boss, at tulad ng sinabi ko, papasyalan natin itong mga net. Ayan, inalam natin kung anong pangalan ng net na nakalatag dito. At kung bakit mayroong ganito. At mayroong nakahapo ng mga manok sa apti nakataas. Ayan. Ang tawag nila dito ay grass pen. Maliban sa flying pen, may grass pen pa sila. Kaya let's go, tingnan natin. Yan mga boss, ito yung mga net na nakalatag dito, no? Mahaba-haba ito. Bawat isang net, parang flying pen siya. Pero ang tawag dito ay grass pen. Ibang flying pen nila. Ayan. Bawat isang grass pen, mayroong isang manok. Parang ito ang pinaka-activity nila, no? At doon sa taas, mayroong mga Lumalalim kada panayam may tropa. may mga bar doon sa taas na pwedeng dumapo sila kung nanaisin nila. Ayan. Sample tulad nun, no? Tulad nitong isa, oh. Yun, oh. Nasa taas. Amin minamadali Napakataas ng ano niya, talon. Kasi imaginein mo, taas nito, oh. agad walang hype. Yun, oh. Sa bawat So naabot niya yun. So isa sa mga activity na pwedeng mag-enhance ang mga alagang manok, ano. Ayan, ah. At yung mga nakalagay dito, mga kelso daw to, eh. Ayan. Mga kelso yan, oh. Grabe, parang gym na, no? Kulang na lang magbaras dyan, no? Ayan. Yeah. Team House Bong. Ayan, mga kelso daw to, mga... Let's go! Ayan, oh. Ayan, oh, ang haba ng grass pen na to, no? Hanggang doon sa dulo, oh. Yan, oh. Hindi na natin pupuntahan yun doon, eh. Abot naman ng camera, no? Simpleng usapan, di Ayan, pinakita ko lang sa inyo. may tropang nabubuo. Ayan, hanggang doon, sa kabila. Lang ang vibe. Yung kulay asul na yun na bubong, yun yung pangalawang conditioning area nila. Ayan. Mausbong. So, dahil tinatawag na tayo, punta tayo doon sa kabila. pag nakaulit ka solid, agad walang hype. Sa bawat idol, may totoong samahan na unti-unti. Yan, ito yung likod ng farm, ano? Ang lawak pa. Maliban doon sa mga pinakita ko kanina. Dito may pump station sila dito. Dito yata yung resources ng tubig nila, no? Dito nang gagaling. So ngayon, ito yung mga kandidato na nandito sila ngayon sa natawag ng buhangin or flying pen. Tawag dito para may-exercise sila. Bakit buhangin ng baba? Para, di ba naranasan nyo na magtumakbo sa, sa beach? Di ba, ang hirap? So yan, dumadagdag ng bigat yan, exercise sa legs nila. And of course, yan, mga nasa, if I'm 6'1", ang tangkat ko, mga 7 feet yung taas ng tuntungan nila. Ayan, so yan ang tinatarget nila. Kaya ito rin rason sa mga takuan na nakatang sinasaran niya. So, bakit sinasaran ito? Ang mga manok are, well, they are naturally fierce animals, di ba? Lalo yan, pag yung bagong bawal na pagyat dito, wala siyang makita dito eh. Pag may maingay sa labas, gagawin niya. Silipad ako. Titig ko, isa pa nga ako, kasi ang ginagawa ko, so, may mga tamad-tamad na ganyan, napakita ko na inahit, bababa ko. Uy! Nasabihin, check, shot. Wala na naman, akit na naman siya. Uy, check, sadya ka pala. Bababa, saan na naman siya? Hindi niya alam ngayon, akit baba. Kaya siya ngayon yung kanya ngayon. Diba? Yung muscles niya. Parang niloloko mo lang naman sila. Hindi naman niloloko. They use their natural curiosity to their advantage. Diba? Pangalawang tips na yan, guys. Ang dami nyo nang natutunan. Grabe. In one interview lang.
Kasi yung iba, kailangan babayaran mo pa yun sa school nila eh. Tama sa inyo. Pero dito, grabe. Pati sa school na sa kupaan, pag kayo nag-enroll naman in the future na dito, mas tingnan niya ako. And isa pa, yung last day namin, walang iba makasalita. Sabi nga na, living legend, chairman. Kami mismo mag-explain na kanyang selection techniques. Ano mga actually, wala naman sikreto. Marami nagulat din pala yun. But it's the way you implement the techniques. Ika nga. Pero wala sikreto po. Hindi kami naniwala sikreto. It's the way you implement. Kaya guys, sa mga naku-curious dyan, imagine nyo, napaka-basic lang pala nung mga sikreto na yan. Diba, Sir Tommy? Sipag at saka talaga. Yun. Saka talaga yung mata ni Erpat. Ako, I'm already 51 years old, but there's something that meron siyang nakita na minsan hindi mo makikita. Andun, yung sinasabi para may third eye. Parang it's a gift. Oo. Hindi pizza, third eye. May ganito na tao, talent. Diba? Which I am very proud of na I'm lucky na father ko siya. Diba? And every day, until now, maski nagdato ko edad na ako, kami nila Oliver, pag-pruha niya, nakala mo, para kami mga pag-uwan din nagmamanok. But it's okay, we accept that. Diba? That's part of everything. And he likes teaching people. Yan ang gusto ko sa kanya. Okay? So, ayan. Yan ang ating flying pet or buhangin din. Pag sinabi na, dali mo sa buhangin yan. Ayan. Ganyan. Ito na, automatic. So guys, and napakadali palang matutunan ng mga ganitong basic na method. So, kung nagsisimula tayo and then wala tayo masyadong space at kulang pa tayo, siguro kailangan pag-ipunan muna natin ng konti. Kasi papasok tayo sa ganitong larangan, kailangan talaga mag-ipon. Tama sir, no? Yes, Tulad ng advice ko Pero sa akin, advice ko naman is kasi dahil na masyadong yung mga bago nung magkailangan mo ng grass-fed. It is part of our regimen. Kasama sa amin training ika nga, yung pag-grass-fed. And fortunately naman po, meron po tayong konting extra space kaya nakakagawa tayo ng ganyan. Sa mga kulang ng lugar, a nice decent flying pen na ganito would be sufficient din. Kaya nasabi ko niya, tignan nyo lang yung sa inyong buhangin ninyo, nagdi malo ng bato-bato. Diba? Iba ka abutin naman ng natin dyan. Karapak na matitigas. So, ayun ito, Pinoy yung mga buhangin, mga bato-bato sila. So, mas madaling linisin. Yun, grabe. So, Yun, titong po pa. Si Boss Bong. Kaya mo ba? Pagod ka na. Lalaban ka. Ubus na ba? May tira pa. Sinamahan tayo sa farm tour. Sinamahan tayo ni Sir Oliver. Napakabait at napakabait ng mga tao na nandito at siyempre anak ni Sir Patrick Antonio. Dapat lang masanay. Ano man ang lagay. Tanggapin ng mahusay. Maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan dito po sa Sagupaan. Sama-sama tayo. Bandito! Di Paulo! Bandito!